inatake niya ako! Sinabi niya sa akin, magandang kanyang intensyon. Gusto ka lang niyang protektahan. Yan ang dokumento na mag-uugnay kay Roman sa lahat ng illegal operations nila. Kailangan malaman natin kung sino ang traidor at bakit siya nag-traidor. Huwag si Graciela ang sisinyo dahil ako kumuha ng ledger! Magre-reunion kayo ng pamilya mo. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko kapatid mo. Hanggang dyan ka na lang, Leilani! Leilani, Martin, sinasabi ko na nga ba eh. Alam ko buhay ka rin. Ano, porket magkakampi kayo, akala ninyo, kaya niyo akong pabaksakin? Wala kaming pakialam. Gusto lang namin pagbayaran mo lahat ng krimen na ginawa mo. Javier! Ingatan ang galing! Delikado kapag naabutan ka ng mga pulis dito. Sige na, kaya ko na ang sarili ko. Buhay pa si Martin Caballero! Nagdidelirio na siya dahil sa tama niya, Chi. Ako ang bumaril sa kanya. Wala naman siya katibayan na buhay si Martin. Ligtas si Martin. Hindi tayo nakakasiguro. Kilala ko si Roman. Siguradong ipapatugis na si Martin. Amadeo, anak, makinig ka sa akin. Huwag kang padalos-dalos. Hintayin natin si Martin. Alam mo namang gagawin ng batang yun ang dapat niyang gawin. Ihanda niyo sa sasakyan. Sir! Sir! Sir, nagawa ko na. Naipakulong ko na. Amadeo! Amadeo! Wag! Amadeo! Tama na! Amadeo, tigil na! Tigil na! Tama na! Tama na, anak! Tama na! Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa kokote mong bata ka. Pero subukan mong ulitin yung ginawa mo sa akin. Kakalimutan ko kung sino ka. Hayop ka! Sir, nagawa ko na. Naipakulong ko na si Roman. Naipakulong ko na siya. Roman. Daddy, ano bang nangyayari? Bakit ang daming pulis dito at ayaw pa nila kaming papasukin kanina? Excuse me, pwede ba iwanan niyo muna kami sandali? Para kahit papano magkaroon kami ng konting privacy? Sige po. Thank you. Daddy, bakit ka ba binabantayan ng mga pulis? Bakit hindi mo tanungin ang mama mo? Eh, siya naman ang nagnakaw ng ledger na ngayon hawak ng mga polis. Nakita mo na marang ginawa mo. Napahamak tuloy ang asawa mo dahil sa'yo. Pati negosyo natin, babagsak yun dahil sa katangahan mo. Matagal na kanina sa Andrano. Ang tungkol kay Leilani. Dapat tinira ko na yun noon pa eh. Pero huwag kayong magalala. Kahit babae siya, makakaganti tayo. Hindi si Leilani may gawa nito. Si Martin. Buhay si Martin. Totoo ang sinasabi ni Martin. Nakakulong na si Roman. Yun naman ang gusto ninyo, di ba? Yun naman ang plano. Tinanggalan niyo ako ng karapatang ipagiganti ang sarili kong anak! Pero yun pa rin ang nangyari. Hawak na ng mga pulis si Roman. Mabubulok na siya sa kulungan. Pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya. Kulang pa yun. Kulang pa yung kaparusahan na yun dahil sa ginawa niya kay Wesley! Sapat na! Sapat na, Amadeo. Itigil na natin ito. Ano kayo kung may isa pa sa inyong mawala ng dahil sa labanang ito? Umuwi na tayo. Tigil na ito. Tigil na. Halika. Umuwi na tayo. Mas mabuti na nga po siguro yun. Dahil hindi naligtas si Martin dito. Ano ibig mo sabihin? Sir, nakita ako ni Roman. Alam niyang buhay ako. Buhay si Martin? Imposible namang buhay yun, di ba? Patay na. Hindi ba sumabog yung helicopter? Patay. Sinabi ko na nga ba eh. Pero isang malinaw, Mama. Magkakampi sila ni Amadeo, pati si Leilani, kasama nila. Pinlano nila ang pagbalik dito sa paradiso. Si Martin na mismo ang nagsabi. Gusto niya tayo na pagbayarin ang lahat ng ginawa natin sa kanila. Wala naman silang hawak na ebidensya laban sa atin. Kuya, Lili, huwag kang makialam dito. Ayoko madamay ka. Ikaw, Graciela, baka may kinalaman ka dito.
Baka matagal mo nang alam na buhay si Martin. Hindi ko alam. Siguraduhin mo lang. Tama niyan. Ang isipin natin, yung paghahanda natin sa pag-atake nila. Pero hindi mangyayari yun kung nandito ako. Kailangan kong makalabas dito, Mama. Huwag kang mag-alala, ha? Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon natin para makalabas ka dito kagad. Ano na naman yung kapalpakan mong yan? Bakit ka lumantad? Sir, hindi naman po niya sinasadya eh. Papatayin na sana ako ni Roman, niligtas lang ako ni Martin. Maski na, kasalanan yung dalawa to. Gagawa kayo ng sarili niyong lakad. Pagkatapos, hindi niyo pala kayang tapusin. Sabit din kayo. Pasensya na kayo, sir. Pero ngayon alam nila na magkakasabwa tayo. Kaya dapat umalis na tayo. Bumalik na tayo sa Maynila. Anak, nakakulong nang may sala. Nakapaghiganti na tayo. Bumalik na tayo sa Maynila. Tapos na. Tapos na ang pinunta natin dito. Halika na, anak. Uwi na tayo. Ma'am, pasensya na po. Kailangan nyo nang lumabas. Babalikan ka namin, ha? Sige, Sige, Mama. hindi na kayo. Yung asawa ko, hindi ba halik bago umalis? Pag nakalabas ako, manda ka, makakatikim ka. Louie! Papa. Papa. Kung maaari lang, iwan niyo muna kami. May bibilin lang ako sa anak ko. Sige, sir. Louie, hanapin mo si Martin. Dahil kung hindi, pare-pare tayong babaksak sa kulungan. Tandaan mo, pwede ka pa niyang idiin sa kaso ninyo. At kapag nakita mo si Martin, huwag ka magdadalawang isip. Tapusin mo. Opo, Papa. Masusunod ang gusto mo. Tama si Lola Claring. Sorry, Martin. Kung hindi dahil sa akin, hindi nila malalaman na buhay ka pa. Salamat. Salamat at niligtas mo ko. Leilani, alam mo namang gagawin ko lahat. Para sa'yo. Salamat din, Martin, ha? Kung di dahil sa'yo, baka tuluyan ang nawala sa akin si Leilani. Salamat ulit. Puntahan ko muna si Lolo Tino. Sigurado ako nag-alala yan. Attorney, gawan mo ng paraan. Magbabayad ako ng bail kahit magkano. Hindi dapat na makulong si Roman. Pag-aaralan kong mabuti ang kaso ni Roman. Pero sinasabi ko sa inyo, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Doon nila tayo titirahin ng titirahin. Pwede ba hanapin yung lintik na ledger na yan? Kailangan mawalang ebidensya, ha? Ikaw, Turanong, laki ng binabayad ko sa'yo, katapos ganito lang. Gagawin ko po lahat ang makakaya ko para makalabas si Roman. Ay, naku. Sige po, senyora. Mauna na ako. Sige, sige. Hoy! At ikaw, Mara? Sa ulitin, ha? Huwag ka na makikialam dito. Masyado ka nagmamalinis pa eh. Nakinabang ka naman sa lahat ng meron tayo dito, no? Kung tutuusin nga pinagkatiwala mo pa sa kanya noon itong rancho, yung Martin na yan. Di ba, muntik mo na nga siyang i-promote, di ba? Huwag ka
Nagsisinungaling sa akin. Walang yung lalaki na yan. Walang utang na loob. Nakipagsabuatan sa iba para ibagsak lang tayo. Mama, huwag niyong isisi kay Martin ito. Dahil kung tutusin, tayo ang may malaking kasalanan sa kanya. Mama naman, kayo ni Roman, kung bumagsak man tayo, kayo rin naman may kagagawan eh. Kayo ni Roman at ang mga iligal niyong gawain. Hoy! Mara! Mara, bumalik ka rito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Ay, salamat sa Diyos at ligtas kayo ni Leilani. O ngayon, nakakulong na si Roman. Makakabalik na ba tayo sa Maynila? Yun ang plano ni Lola Claring. Pero hindi ko alam kung ano pang plano ni Amadeo. Ayoko naman siya suwayin, Lo. Kahit pa paano, utang ko pa rin sa kanyang kaligtasan ko. Baka naman mayroong ibang dahilan kung bakit ayaw mong umalis dito. Si Graciela? Lo, hindi ako alis dito hanggat hindi kasama si Graciela. Kailangan niya ako. Yun eh, kung makakaalis man tayo dito. Martin, delikado nang manatili ka pa rito. Lalo na ngayon na alam na ng mga Silvestre na buhay ka. Ano pa ba ang mga plano ni Amadeo? Hindi pa siya kontento sa pagkakakulong ni Sir Roman. Gusto pa rin niya ipaghiganti ang pagkamatay ni Wesley. Martin, huwag ka na makialam dyan. Labas ka na dyan. Lo, kaibigan ko din naman si Wesley. Hindi ko makakalimutan ginawa ng mga Silvestre sa kanya. Ano ibig mo sabihin? Makikipagpatayan ka. Martin, hindi kita pinalaki para maging isang mamamatay tao. Lo, hindi naman po sa ganon. Pero hindi ko pwedeng iiwan si Sir Amadeo. Alam ko galit siya, Lo, pero sa likod ng galit na yun, malungkot siya, nawalan siya ng anak. Tayo na lang ang pamilya niya, Lo. Kailangan niya tayo kahit di niya sabihin. Pero Martin, alam na ng mga kalaban na buhay ka. Sigurado kong gagawin nila ang lahat para tugisin ka. Kilala mo naman ang pamilya ni Roman. Hindi yan titigil hanggat hindi nila nakukuha kung anong gusto nila. Lo, puprotektahan tayo ni Sir Amadeo. Hanggat kasama natin siya, ligtas tayo. Sa dinami-dami ng mga pinapasok niyong gulo nila, Amadeo, hindi na ako siguradong ligtas ka sa poder niya. At sana maintindihan mo na hindi lang mga pisikal mong kaligtasan ang sinasabi ko, kundi ang iyong moralidad. Baka balang araw, ang buong pagkatao mo, mag-iba na. Alam mo namang gagawin ko lahat para sa'yo. Hawak ni Louie ang kwintas na dapat para sa'yo. Na binigay mo na sa iba. Binigay mo na kay Graciela. Tao rin naman ako eh. Kailangan ko rin makakapitan. Ayaw mo na akong makasama. Oo. Dahil nahihirapan ako tuwing nakikita kita. Naalala ko nung mawala ka sa akin. Nung iniwan mo ako. Si Martin ba? Javier. Mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. I'm sorry. I'm sorry, Javier. Akala ko nakalimutan ko na siya. Hindi ko gustong lokohin ka. Alam ko naman yan eh. Naramdaman ko naman na totoong minahal mo ako. Katulad ng nararamdaman ko ngayon na mahal mo pa rin siya. Ayoko maging unfair sa'yo. I'm so sorry, Javier. I'm so sorry.
Sok. Mama. Chrisella, ano bang alam mo tungkol kay Martin? Buhay nga ba siya? Sa kanila mo ba binigay yung ledger? Binigay ko po sa mga polis. Nagsisinungaling ka. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong alam mo? Buhay ba si Martin? Mama, sorry. Sorry kung kayo ang pinagbibintangan dahil sa akin. Buhay nga si Martin. Sorry. Graciela. Graciela, sabihin mo sa akin kung nasan si Martin. Hindi ko magagawa yun. Minsan lang napahamak ang buhay ng kaibigan ko. Ayoko nang maulit yun. Narinig mo kanina sa ospital? Nakita na siya ni Roman. Nasa pahamak na siya. Kaya kailangan sabihin mo sa akin kung nasan siya dahil kailangan natin siya iligtas. Ililigtas niyo siya laban sa sarili niyong asawa? Bakit po? Di ba tauhan niyo lang naman po si Martin? I'm sorry, Javier. I'm so sorry. Okay lang. Thank you din at naging honest ka sa akin. Hindi mo na pinatagal pa. Di maling masaktan ako ngayon kesa magmukha akong tanga. Javier, hindi ko matatanggap yan, Javier. Please, hindi ko na matatanggap. Para sa'yo ito eh. Lani, hindi mo to pwede ibalik sa akin. Huwag ko naman insultuin yung mga pinagsamahan natin. Javier. Huwag ka na mag-alala sa akin. Okay lang ako. Be fine. Sana ikaw maging maayos ka din. Sana maging masaya ka. At sana mahalin ka. Higit pa ng pagmamahal ko sa'yo. Javier, hindi ako nakikipaghiwalay sa'yo para maging kami. Makinig ka sa akin. Kailangan mong malaman kung ano talagang nararamdaman niyo sa isa't isa. Sakaling maging kayo, di magiging okay ako. Dahil alam ko magiging masaya kayo. Javier. Alam ko malaki ang utang na loob ko sa inyo. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo, Mama, pero hindi ko talaga magagawa ang hinihiling niyo. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan, Graciela. Dahil kung ikaw, ayaw mo siya mapahamak, dahil kaibigan mo siya, ako may mas matindi pa akong dahilan. Hindi ko po kayo maintindihan. Kailangang malaman ko kung nasan si Martin. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong makita ang anak ko. Anak niyo si Martin? Oo. Anak ko si Martin, Graciela. Lily. Hindi, anak. Hindi. Alam niyo si Martin? Hindi niya alam. Ang tagal kong itinago dahil
Hindi naman si Roman ang ama ni Martin. At kapag nalaman ni Roman ang totoo, ipapapatay niya si Martin. Kaya wala akong pinagsabihan. Si Tatay Tino lang. Alam ni Lolo Tino? Siya ang tumulong sa akin. Si Emilio, siya ang ama ni Martin. Siya ang tunay kong mahal. Pero gumawa si Mama ng paraan para mawala siya. Dahil gusto niyang magpakasal ako kay Roman. Nakasal na nga kami at nagkaroon ng anak, si Louie. Pero kahit kailan, hindi ako naging masaya. Kaya nang bumalik si Emilio, nagkaroon kami ng relasyon at nabuntis nga ako. Tatakas na sana kami noon, pero nahuli kami ni Roman. Pinatay niya si Emilio. Noong nalaman ni Mama na buntis ako, gusto niya ipalaglag ang anak ko. Pero hindi ako pumayag. Magkakamatayan muna kami bago niya magawa yun. Sinabi niya kay Roman na pinadala niya ako sa Australia para mag-aral. Pero ang totoo, itinago niya ako sa bahay namin sa Maynila, kung saan katiwala namin si Tatay Tino. Doon namin inantay ang araw ng panganganak ko. Nagulat kami nung kambalang mga naging anak ko. Patay ang isa, pero ang isa, buhay na buhay. Si Martin nga yun. Alam ko na ilalayo ni Mama sa akin ang bata. Kaya binigay ko siya kay Tatay Tino. At pinalabas namin kay Mama na patay nga ang anak ko. Sinuportahan ko ang anak ko pero muntik na akong mahuli ni Roman. Noong nahirapan sila sa Maynila, umuwi sila sa rancho kasama si Tatay Tino at si Martin. At nakontento na ako na kahit papano nakikita ko ang anak ko at nakakasama ko siya kahit hindi niya alam ang totoo. Tagal-tagal kong nilihim, Graciela. Kahit ang pagluluksa ko sa pagkamatay ni Martin, sinarili ko. Pero ngayong buhay siya, huwag mo na maipagkait sa akin ang pagkakataon na makita at makasama ko ang anak ko. Graciela, nagmamakaawa ako sa'yo. Dalhin mo ako sa anak ko. Titignan ko po ang magagawa ko. Tutulungan ko po kayo. Salamat. Salamat. Lani. Ano nangyari sa'yo, Never? Kaway kayo? Hindi, wala tong Martin. Huwag mo na ako pansinin, okay lang ako. Lani, kung may problema ka, pwede mo sabihin sa akin, dadamayan kita. Ha? Okay lang nga ako, Martin. Ngayon lang siguro nagsisink-in sa akin yung mga nangyari kanina. Yung tinutukan ako ni Roman. Kung yun yung problema, bakit ka iniwan ni Javier dito mag-isa? Kasi okay na ako. Napatahan na niya ako. Okay lang ako, Martin. Lani. Sige na. Pagod na ako eh. Gusto ko na magpahinga. Sige.
dati natakasin na tayo. Ngayon, hindi na. Bakit? Anong plano? Hindi ba? Kumampi si Martin kila Amadeo. Susugurin namin sila. Aatake kami sa kanila. Martin, kinakabahan ako. Baka kung ano nang pinaplano nila. Kung sino ang mga papagitna, barilin nyo. Si Louie lang ay titira nyo sa akin. Ako ang tatapos sa tarantadong yan. Hindi tayo aalis dito na may natitirang buhay! Maraming salamat sa pagmamalasakit niyo sa akin. Pero hindi na ako bago sa larong ito. Igaganti ko si Wesley sa pamamaraang nalalaman ko.